Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit na naman itong pag-uusapan natin. Mag-amang Duterte, binira ni attorney. BP Sara may pinakalat, nakakahiya. Matapos mag-around the world ang Vice Presidente, abay nakauwi na at mabilis pa sa alas 4 para humingi ng pondo. Sabay banat sa ating Pangulo na mahina at walang alam. Kaya naman buwelta ng Malacanang sa mga patutsada ng ating Vice Presidente na laging pagod, laging busy sa kanyang maagang kampanya, laging wala pa sa bayan pero kompleto ang pasahod ng ating mga kababayan. Tapos proud pa ang mga alipores, samantala ang dating Pangulong Duterte aminadong korap. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po. Subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Imposibleng walang alam Pangulo sa nangyayari sa pera ng taong bayan ayon kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, matagal nang alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano ginagalaw ang budget ng bansa. Ngunit wala aniyang ginawa si PBBM at nag-appoint pa ng House Speaker na umano'y sangkot sa isang bribery case. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Kaya para sa Vice Presidente, masyado ng delay ang binuo ni Pangulong Marcos Jr. na Independent Commission na layong mag-imbestiga partikular sa maanumalyang flood control projects. Aniya, kung nakinig lang sana si PBBM sa kanya noon. Grabe naman yun mga kaibigan, no? Paano ka pakikinggan? Tulad nga ng sabi ni Attorney Claire Castro, yung tanong niya, meron ka bang moral ascendancy? Di ba? Para pakinggan ng Pangulong Marcos. Doon pa lang eh. Kaya alam mo na, may sagot agad yung tanong mo. Ang galing talaga ng bise natin, no? Ay nako talaga, oh. Hindi nahahantong sa ganito kalaki ang problema. Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Tindi talaga mga kaibigan, no? Si Pangulong Marcos daw mabagal, tapos wala pang alam. Tindi talaga. Akala mo, nakalimutan na namin na ikaw din mabilis ka talaga. Ikaw yung mabilis. Alam namin yon. Dahil dito, yan, di ba mga kaibigan? Ikaw lang naman yung Vice Presidente na mabilis mong inubos yung confidential funds mo ng 11 days. Di ba? Tapos mabilis ka din umiwas pag tinatanong ka kung saan mo dinala. Tapos ang bilis mong umiwas. 'Di ba mga kaibigan? Kaya tama lang na ikaw yung mabilis na. Ikaw na yung mabilis talaga, BP Sara. Binigyang diin ni VP Duterte na dapat noon pa lang ay sinabihan na ng Pangulo ang Kamara na ayusin ang pondo ng pamahalaan at panagutin ang mga sangkot sa katiwaliang nangyayari sa mga proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hindi man siya makapagsalita para sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ay personal namang alam ni VP Sara ang naging pagmamanipula umano sa budget ng Department of Education nang siya ay kalihim pa nito. Huwag ka mag-alala. Tinatanong naman ng taong bayan yung kapatid mo na si Pulong. Pulong, saan nga ba yung 51 billion, di ba, na flood control project? Sabi ng DPWH, meron daw yun ah. Pero ramdam ba ng taga Davao? Di ba, nung nakarang araw lang binahana naman ang Davao. Hindi pa malakas yung ulan nun ang hina pa. Nasaan na yung 51 billion? Tapos meron ka pang sinasabi na may alam kang kabalbalan dyan sa DepEd. Grabe naman talaga. Pinagmumukha mong tanga at bobo yung mga kababayan mo eh. Malamang, alam na alam mo yan. Galing ka dyan di ba? Kaya ka nga tinatanong din, di ba, ng mga kababayan natin. Nasaan na yung pondo? Nasaan na yung mga proyekto ng DepEd? Di ba, nasaan na yung mga eskwelahan, mga classroom dapat, natapos na ngayon nung panahon mo. Pero wala. Talagang alam na alam mo talaga yung mga kabalbalan dyan. Kaya naman mga kaibigan, sa lahat ng patutsada ni BP Sara sa ating Pangulo, sa ating gobyerno, tungkol dito sa mga ginagawa nila para puksain itong mga korupsyon na to, abay eto ang matinding buwelta ni Attorney Claire Castro. Sabi po ni BP Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung
flood control measures instead na hintayin daw po yung magiging findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission o ano pang commission? Okay. Unang-una po, di po natin alam kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Well, mga kaibigan, paano niya naman malalaman yan? Busy nga ang ating vice-presidente, di ba? Laging pagod. O, laging busy. Dahil sa kampanya niya sa ibang bansa, di ba? Sabi nga natin, nag-around the world itong vice-presidente natin. Tapos, umuwi. O, ang bilis, di ba? Nung nakauwi, ayun na mga kaibigan, mas mabilis pa sa alas 4 para humingi ng pondo. O, sabay banat, di ba, sa Pangulo natin. Ganyan ang vice-presidente natin. Napakahusay talaga. Uulit-ulitin po natin. Dahil pa ulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng vice-presidente. Tama. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusupo ang korupsyon. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, huwag gawing malatokhang yung galawan para lang mapuksa itong korupsyon. Kasi napakalalim po talaga nito, di ba? At hindi na kailangan pa yung mga pangako ng tulad nung nakaraang administrasyon na tatapusin niya 3 buwan, 6 na buwan, magje-jet ski. Tapos pag tinanong mo, kinompronta mo, abay sasabihin lang sa atin, nagjo-joke lang o wag daw tayong gullible o uto-uto. Kaya naman mga kaibigan, itong ginagawa ni Pangulong Marcos na approach para labanan ang mga corrupt na ito ay maganda po. Maganda po ito, marami po nagsasabi, hindi lang yung mga loyalista, hindi lang yung mga pinklawan, even yung mga iba pang maka-Duterte na sa tingin natin, unti-unti na silang nagigising sa katotohanan na mas mananaig pa rin yung gobyerno kaysa yung mga pinagsasabi ng mapanirang tao, di ba? Marami diyan, di ba? Tulad ng mga nagsasalita na akala mo talaga totoo pero may gusto pala. Sila yung gustong pumalit sa pwesto, di ba? Kung meron naman pong sistema ang vice-presidente, kung paano agara masusupo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay corrupt. Yun naman pala Hinabi niyang nagnanakaw siya, Duterte, I am also corrupt. pero naubos na. Buti pa mga kaibigan, no, itong si former President Duterte, aminado na corrupt, no? Itong si Vice Presidente natin, hindi niya maamin na mabilis din siyang umubos, gumastos ng pera na 125 million in 11 days. Oo. Tapos hindi niya rin maamin na ayaw niyang sagutin itong mga aligasyon patungkol sa kanya. Naalala pa talaga natin, no, yung mga sinasabi niya, gusto ko ng bloodbath, di ba? Tapos mamaya-maya mga kaibigan, no, biglang nagpasaklolo sa Supreme Court. Ba talaga, oo? Mamisa na lang po. Mami naman po ni VP Sara ang Pangulo na mag-conduct po ng lifestyle check Ayan sa na mga naman. miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pang investigative body ang kailangan mo? Tanungin natin, may moral ascendancy ba ang vice-presidente pagdating sa usapin ng korupsyon?
Yan yung sagot kung bakit hindi ka pinapakinggan ng Pangulong Marcos even nung magkasama kayo. Nung sinasabi niya ni yung sinasabi makaibigan ni Sara Duterte, 'di ba, na kung nakinig lang siya sa akin, 'di ba? Kasi nga meron ka bang moral ascendancy? Meron ka bang kredibilidad na magsalita patungkol sa mga korupsyon, 'di ba? Na ayusin, solusyonan ang korupsyon. Samantalang ikaw mismo may issue sa korupsyon ni hindi mo nga masagot yung mga aligasyon na ibinabato sa'yo. Tapos, may kapal ka ng muka para magsabi ng ganito. Di ba? Pagsabihan ng ating Pangulo. Kaya nga ang tanong meron ka bang moral ascendancy? Grabe mga kaibigan. Tanong na lang natin sa mga kababayan natin, naniniwala ba kayo sa pinagsasabi ng ating Vice Presidente? Meron ba siyang moral ascendancy? Sige nga ho. Habol ko lang ma'am yung tungkol sa opinion ni VP Sara tungkol sa ICI. She was asked if this is too little too late. And her answer was, and I quote, actually hindi na siya too little too late. Nothing na nga siya. Nothingness na ang ginagawa ngayon. May nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Well, anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang pagtugon ng Pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin, especially tungkol sa maanumalyang flood control projects. Pero, nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire na parang clown 'di ba? Patawa itong Vice Presidente natin kung ano-anong pinagsasabi. Mantakin yung sabihin niya na wala na 'yan. Oo. Yung ginagawa ng Pangulo, yung aksyon niya patungkol nga dito sa korupsyon. Alam niyo mga kaibigan, itong ginagawa nila Sara Duterte, itong kampo nila, wala nanggugulo lang tong mga to, nanlilito, 'di ba? Isipin natin, sabi niya, too late na daw, too little, tapos mukhang wala na talaga, nothingness na. Grabe, ano yan, natatakot ba kayo? O dito sa galaw ng Pangulo? Dahil lahat kayo, walang excuse dyan, di ba? Talagang mabubuksan talaga, di ba, yung pintuan para makita kung sino yung mga korap. Kaya kayo nagkakaganito, di ba? Kaysa naman yung walang aksyon, 'di ba? Tulad na lamang ng ginagawa mo. Ang ginagawa mo, bumibiyahe, 'di ba? Nag-around the world. Tapos uuwi ka dito, manghihingi ka ng pondo, babanatan mo ang Pangulo. Imbis na sumuporta ka kasi nga naman Vice Presidente ka, nasa gobyerno ka, 'di ba? Ang dating kalaban ka ng gobyerno 'Di ba? Wala kaming problema sa politika mo kasi totoo naman, 'di ba? In the end of the day, magkakalaban pa rin naman kayo. Pero sa panahon ngayon, kailangan ka rin sana ng mga kababayan natin. Pero sa pinagagawa mo, tama lang yung sinabi na Attorney Claire. Patawa ka. At ang tanong na, meron ka bang moral ascendancy? Sa tingin namin, wala. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan. I-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.